the master jet fan off. Yan basta. So, in-off lang natin yung fan kasi medyo maingay. Buksan na natin mga pegs. Ang ating lops nakabukas na ba? Okay. So, bumili tayo nung medyo tabingi. Tabingi. Man, hindi medyo tabingi. Pero, sige. Ayusin na lang natin yan. Pero, anyway, all goods in the hoods. Okay, so, bumili tayo nung adapter kasi kala ko nasira yun sa laptop. Ang problema is yung PLDT, dinadrop nila yung connection. Anyway, so, kwento na lang din yun kung bakit ako may biling adapter. Tapos, nakikita nyo to, itong nabili natin nakaraan, wala nang brand. Pero, ita-testing natin to versus sa nabili natin na Wi-Fi 7. Ano ba yung difference? Malaki ba yung difference? Tingnan natin. Pero dadamay ko na rin kayo sa unboxing nito. Kasi, bakit hindi? Bakit hindi? Okay. Tsaka, ayan. Ito yung TP-Link na Type-C. Pero dapat, nung nabili ko yan, dapat, binili na lang natin sana yung kasi 2.5 yan. 2.5, hindi pa siya ganun ka normal sa bahay. Siguro sa mga enterprise, sa mga company baka. Pero sa mga bahay-bahay, parang normal 1 gig di ba? Meron pang 100 Mbps. Pero ang pinapoint out ko dito, meron akong nakita, hindi TP-Link, Wavelink yata. Meron siyang 5 gig. Although yung switches natin currently supports 2.5. Pero, meron tayo yung nakakabit sa NAS natin. Sorry, medyo gumagamit tayo ng kakaibang terms, pero yung NAS natin, yung Synology natin, meron akong biniling adapter doon na 10 gig. So, doon ko sana testing yun. Pero, another story na yun. Sinasama ko lang, meron tayong bibili nito. Just in case na naghanap kayo, ita-thumbnail natin to. At the same time, itong isa. Yeah. So, may difference ba yung... Wavelink rin pala. Okay. Okay. So, may difference ba... Ito, alam ko, 6 to. Wi-Fi 6 pa to. Wi-Fi 7. Yung originally pinagpalitan natin ito na TP-Link, parang mas mabagal siya ng onte, pero mas stable. In-upgrade natin dito. Ito yung para dun sa... desktop dun sa labas, yung pag alam mo, may bumibisita, makikipag-computer or makikicomputer, makikiprint, yan. Ito yung pinapagamit natin computer para, or ito yung nakakabit na wifi doon. Okay, so anyway, yan yun, ita-thumbnail natin ng mabilis. Thumbnail, sama natin sa mga pegs. Kasi bakit, diba? Bakit hindi? Okay. Sama natin sa mga pegs. Okay. Yan. Okay, so open na natin to para matesting natin. First, before nun, connect muna tayo dito. Volt natin. Uy. Sige. Okay. So ngayon, naka-default tayo yung sa Wi-Fi ng laptop. Napapansin nyo, naglalaro siya ng more or less 500 roughly. Sabihin na natin 450 kasi plus minus yan. Kung nakikita nyo may PLDT and Globe, kasi naka dual 1 tayo. Dual 1 meaning meron tayong Globe, may PLDT na naka fail over. Basta pinag-combine natin, so kaya ganyan lumalabas. Pero pag Globe lang dapat nasa more or less nasa 900 yan. Pero dahil hinahatak pa baba at saka naka Wi-Fi tayo, medyo mas mabagal ng onte. So testing natin ngayon. Again, naka-connect tayo sa Wi-Fi nitong laptop. So pag kinonnect natin to sa 3.2 natin i-connect para, di ba? Tapos di-disable lang natin. Wait. Yun, lumabas ang TP-Link. So di-disable natin to. Disable. Punta tayo dito. Nakikita nyo naman, di ba? So punta sa PC. Pag clearan nyo yan, automatic mag-run yung installer nyan. Ito yung medyo hassle na part. Kasi, pero sige, kaya mo na, okay lang. Finish install. Dapat dun ko gagawin sa labas para, kaso sabi ko para isang video na lang para mabilis. So,
Okay, so ayan, naka-disable na yun. Ayan, naka-disable na. Meron tayong wifi na lumabas ngayon, which is yung TP-Link. So, kukonect natin yan. Pero ilan yung speed na nakukuha natin? Kasi alam ko nasa 600 something to. 1.2. Okay, so tumalo na siya ng mas mabilis ng bahagya. Okay, so connected na ba? Pero ito medyo matagal. Ba't no internet? No internet, secured pero connected. Pero bigyan natin siya ng ilang minuto para pag magnilay. Nilay siya. So buksan muna lang natin to. Kasi bubuksan rin naman natin to. Kakailanganin ko rin pala to dun sa isa nating computer. Yeah. Lagay natin dun. Kasi hindi siya naka 2.5 yung isa. So, papalitan natin. Ano bang laman nito? Di ba? Okay. Yan. So, yun na yun. Wala nang kahit ano. Yun lang yun. Ito. Isa lang medyo issue kasi wala siya nung converter. So kung wala ka nung USB-A, kailangan mo bumili kasi yung wobbling alam ko or green nata. Pero parang feeling ko wobbling din yata. So yan, pero Type-C lang siya. Wala lang kakaiba, yun lang yun. Pag kinonect mo, 2.5 lalabas. That's it. Okay, so punta na tayo dito. Mabilis na unboxing lang. Connected na ba? Hindi pa rin. Why oh why? No internet pa rin. Yeah, disconnect lang natin. I-connect ulit. Nakita ko na tong sakit na to nung nakakonect dun sa isang laptop or isang PC. Sige. Okay, anyway, while trying to connect yan, punta tayo dito. Unboxing muna natin to para tuloy-tuloy tayo mga ka-guys. Yeah, nasaan yan? Parang nag-connect na yata. Okay. Hindi ko matanda yung presyo nito pero search nyo na lang. Okay. So, yan yun. Medyo mas malaki lang to pero get it. Wi-Fi 7. Hindi lang kita pero may Wi-Fi 7 yung desktop natin. Medyo may ante-antena rin pero okay. So, yun yung full unboxing experience niya. Connected na ba? Medyo weird to. Hindi nag-connect na maayos. Try natin pero no internet kasi. Weird. So no internet pero connected. Pero sige, try natin. Okay. So speed nung isa nakukuha natin roughly 500 at 1.2. Makita niyo yan nag-drop 140 something. Pero ang weird lang nun lumalabas sa kanya is no internet. Pero sige, may internet siya. Sige, di all goods na rin siguro, di ba? Okay, so ito yung Wi-Fi na dongle. Bakit may ganito? Pwedeng rekta, pero may option ka na gusto mo medyo malayo, yung medyo mas malapit doon sa router, or i-connect na lang natin kung rekta. I-connect natin rekta para malaman natin, kasi para walang dugas, di ba? Okay. So other than that, wala na. May CD na, hindi, wala. Ayan, wala. Yun lang yun. Hindi naman kailangan ng mga installer ng mga ganyan eh. Usually dapat plug and play lang yan. Or katulad nung nitong ayun laki ng drop. Try natin magsi-switch tayo So si-switch ko. Again, nakukuha natin ditong speed is 1.2. Malapit tayo sa router. Walang may mesh ako dito. Yung mesh ko nakakonect direct LAN cable dun sa main na server or main na AP access point. So disable natin yan. Enable natin to. So ang makukuha natin dito, alam ko nasa 1 gig din yata. Kasi Wi-Fi 6E. Wi-Fi 6E. Wait lang, nagda-drop. May nakita akong 2.5 something eh. Nag-drop. Okay. So nag-on-on lang siya pero habang nag-on-on yan, Wi-Fi 6E na pala to. Okay. Pero yun may 1 point, nakikita nyo dito 1.8 to. 1.8/1.2. So, speed test lang natin. Ito yung 6E. Uy, wait lang. Ano to? Oh! Bakit? Antena? Okay. Ayan, so stable naman siya. Makikita nyo, naglalaro siya ng more or less
roughly nasa 500. Itong 500, again, i-clarify lang na natin, depende to sa internet speed nyo. So, hindi, kasi ang roughly estimate speed natin nasa 1.6, 1.7. Pero combine yun, pero pag globe lang 900, pag PLDT lang 600, 700. Depende kung napuputol PLDT. Anyway, so, again, pag ganito, pag wireless, pero pag wired, solid yung connection natin. Okay, so i-disable ulit natin to. Pupunta tayo sa pangatlo. Nakita nyo, stable naman yan. Balik lang natin. 1.9 gig. So, disable natin to. Mabilis lang. Tingnan natin kung mag-install din siya. Oops, baliktad. Okay. So, same shit. Kailangan rin natin siyang installan. Installan natin. Sige. Uy. Okay. Ready? Install. Yes, connected na ba? Okay. So, Wi-Fi 3. Nakalagay na dyan. Wi-Fi 3. Connect lang ulit tayo kay mga pegs and Manong. Parang na-overwrite niya yung isa. Dahil ba Wavlink din yun? Alam ko Wavlink din to eh. Sige. Pero hindi, connecting na. Okay, connecting. Finally! After mga 10 minutes, nag-reboot pa ako, nag-restart, uninstall ko, reinstall. Yun lang naman, pero ayan na. May lumabas dito, ayan, connected na siya. Check natin So, 2.8 gig. Tapos may lumabas pa na finally better something blah blah blah. Actually, originally nakuha tayo ng 490 and 450, di ba? So pag sa desktop or sa mga computer na naka-hardware, automatic 1 gig pataas yung speed natin. Pero eto, testing natin. Improvement shit. Yung IP ko, wag nyo na pa kailaman, okay lang yan, hindi naman tayo naka-static IP, hindi naman tayo so mas mabilis siya ng bahagya. Okay. So posibleng bumilis pa to, kasi kakasaksak lang natin. Isa sa napansin ko usually sa Wi-Fi 7, kailangan nakakonect muna siya sa network ng mga more than a minute bago mag-stable. May audio pa tayo. Pero may salita, wala palang audio. No? So yun, nakita nyo naman, mas bumilis. Yes, baka kasi chamba lang eh. Okay, mas bumilis nga naman. Tapos, ito, napapansin nyo, nakasaksak to. Wala tong pakialam kasi tinesting ko lang, baka kaya hindi nagko-connect, kailangan dapat naka-connect dun mismo. Extension lang talaga siya. Tinanay ko na lang yun nga, nabanggit ko naman, in-unplug, replug, tapos in-install natin. After that, okay na. So, ito, di ko alam, papamigay natin sa kung sino man may kailangan. Tapos ito na ilalagay natin doon sa PC sa labas. Okay? At dahil dyan, dito na natin tatapusin mga guys. And babu.